Kasi naninilaw talaga, dumidikit siya sa plato. Ayan, so kailangan lang natin hugasan. So ayun na nga guys. Tapos may, kasi gustong gusto, paborito, tuwing bumibili ako ng isda is ginagawang yung tinatawag na ginamos. Ayan, tinatawag na, ayan, madami pa dito. Binibila ng araw to by araw. So sabi sa akin, Neng, huwag mo itapon yung bituka ng isda kasi nga paborito ni Sir Robert yan. Gumagawa siya ng ginamos. Ayan. So paborito niya talaga ang isda guys. So ako naman, gaya ng sabi ko, paborito ko ang gulay. Ayan, meron pa ako ditong malunggay, repolyo, talong, cauliflower. And meron pa ako onion. Kaya paano nakalimutan kong bumili ng munggo at ginger. Bukas bibili po talaga ako ng munggo at ginger. May itlog pa ako. Ayan. So dito, meron pa ako dito tamban. So yan ang buhay ko ngayon. Dito sa Duha. Kailangan na nating magtipid-tipid pag may mga goal tayo. Kailangan ko na kasing magpagawa ng bahay at umuwi soon. At yung plano ko at pangarap ko sa aking tatang at paggawa ko siya ng maliit na kwarto o bahay, ganyan. So, ayan. May itlog pa ako dito. So, kailangan ko talaga magtipid. Ay, hindi na ako dati na talagang bigay ng bigay, spread out ng money. At sa mga charity ko naman, tuwing birthday ko talagang yun, hindi ko makakalimutan. Magpapakain ako pag uwi ko sa Cebu. Ayan. Sa mga charity foundation, lalo ng mga batang walang makain. Ayan guys. So bukas, ayan guys. So tumubo na to kanina. Pinutulan ko ng, ayan, para sa egg. Sinawag ko sa egg. No guys, ayan. So kailangan ko lang i-transfer yung garlic tomorrow. Let's see kung makakakuha ako ng lupa at kung tutubo siya sa lupa nyo. So itong kamote na to, ibabad ko muna siya magdamag guys sa tubig para mawala yung buhangin kasi sobrang dami ng buhangin nito. Ito to. Tapos yung tangkay niya kahit nasa tubig lang guys is tutubo yan. Ayan, binunot lang to ni ang aking engineer doon sa labas guys. Ayan. So dito guys, tulungan po lahat ng mga engineer. Actually, so super dami naman naghihirap ng mga engineer. Alhamdulillah, talagang last year natulungan ko yung iba na mapauwi ng Pilipinas para lang hindi sila mapahamak dito kasi nga matatanda na sila. So ang tinirahan ko lang talaga ang aking business partner kasi balak kong mag-business ng boat builders, mga paggawa ng mga bangka. So, umpisahan ko sa Cebu at Pangasinan. Abangan nyo yan guys. I-vlog ko po yan. Yung magiging business po namin, ang aking ka-business partner. So, let's see. May awang Diyos, makauwi po kami at mapauwi ko siya ng maayos. At makauwi kami sana sabay at pag Cebu siya ako pa Pangasinan para sa ganun umpisahan na ang business na sana maging boat, yung gawa ng boat builders. Gusto ko yung mga maliliit na bangka at ibibigay natin sa mga mangingisda. Ayan, sana may awa ang Diyos talaga na magawa po natin yung planong yun sa mga mahihirap. Bigyan natin sila ng panghanap buhay na bangka at yung ma-harvest nilang mga isda is kailangan natin ibenta din. At yung napagbintahan is spread out natin sa mga charity, mga mahihirap, yung mga walang makain ng mga bata. Yan. So, abangan nyo po yan guys, ang content ko na yan. So, ayan, kaming dalawa at magtutulungan kami dito ng aking ka-business partner na si Sir Robert. At hinihintay na rin siya ng kanyang pamilya. So, talagang kaming dalawa lang dito ang nagtutulungan talaga as in walang ibang tutulong sa amin, kundi kami lang guys. Grabe ang hirap at pagsubok sa buhay ngayon. Talagang nakikita ko guys yung mga engineer dito, sahod na ng mga document controller as in wala talagang nangyari. As in,
Kung dati sumasahod ako ng 12,000 hanggang sa naging 6,000 hanggang naging 4,500 ngayon, u-offeran ako as a employee is nasa 3,500, 2,500, what for, no? So, mag-business na lang ako, magtinda na lang ako ng kung ano-ano, at least nakakatinda ako ng 100, 200 na paninda, any kind of paninda. So, ayun lang, tulungan lang talaga mga OFW dito. So, kailangan pag OFW ka kasi, hindi porkit nasa abroad ka, mag-i-style mayaman ka na. No, it's not. Kailangan i-manage mo ang iyong pera, i-manage mo ang time management mo, ang goal mo, at program mo. Ako nasira ko lang kasi yung program sa life ko since nung COVID. Nabigla talaga ako. Hindi ko napaghandaan ng COVID. Hanggang sa struggle ako, nahook ako, hanggang ngayon pa lang ako nag-move forward at bumabaon. Kaya naisipan ko mag full-time na isang YouTuber o isang vloggers. So, at least nalilibang ko pang aking sarili. Total, malalaki naman ang aking mga anak. So, ni-enjoy ko lang ang buhay ko. At the same time, makatulong tayo sa kapwa natin. At we can continue our chapter in our life, no? Sa mga apo na, sa mga pamilya na, ayan. So, gaya na sabi ko sa inyo, guys, love yourself, love your life, no? Kailangan nyo na lagi, love your health. Kaya nga, kasi, naranasan ko yan. Na-prove ko na yan sa sarili ko na trabaho, dalaw-dalawa trabaho ko. And then, nakalimutan ko ang sarili ko. I wake up na, uy, ang bilis hanggang sa natauhan ako na wala na yung sa tabi ko yung mga anak ko na pauwi sila, nagsakripisyo sila kasi lahat breadwinner kumbaga panganay ka, pag ate pahingi, kumbaga hindi ko naman sila pinagdadamutan, kumbaga syempre obligasyon natin bilang panganay, pamilya is pamilya, ganun ako kasi family dedicated talaga, hindi ako madamot pag may pera. Alam yan lahat ng aking mga kaibigan ko na pinapayo, at the end, ikaw ang kawawa Miki pag hindi ka nagtira. So, at tumutulong din ako sa mga kaibigan ko at kababayan din po natin. Hanggat kaya kong tumulong guys. Kaya, doble tipid, talagang dati, 5 years ago talaga, namimigay ako dito 500, 1,000, ganyan. Sa mga charity foundation ko, every my birthday. For now, talagang super crisis po talaga dito sa lahat naman hindi lang dito sa bansang to, lahat. So, kung ano yung parang buhay ng probinsya, mas gusto ko pang ang buhay ng Pilipinas sa farm at nakakapagtanim ako, walang iniisip na pambayad ng bahay, ng bills, walang ganon dito, bawat kibot mo, parang Pilipinas lang din, pero mas gusto ko mabuhay sa farm. Ayan ko, ako ang tatanin nyo guys. At least kasama ko yung mga anak ko, yung gano'n na ang naobserbahan ko. Kaya nga, sabi ko, the journey of OFW. Abangan nyo yan, guys. So, hanggang dito lamang po, guys, ang aking video. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsubaybat manonood ng aking pang-araw-araw na daily activities. Please subscribe po ang my channel and please bell the button notification. Comment down below lang po ang mai-share nyo. At sana makatulong ang aking very simple vlogs ng motivation ko sa mai-share ko ang aking buhay. Kung how to be strong woman sa lahat ng mga solo parents, solo mother, and solo father din. So, at least mai-share ko man lang po. Ayun guys. Bye guys! Subscribe my YouTube channel. I love you guys. And God bless. Thank you. Thank you for watching. Bye!